po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa ni dating presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Ito ang panawagan ni Palace Press Officer Claire Castro kay dating presidential spokesperson Harry Roque na ngayon ay nasa the Netherlands at nag-a-apply para sa asylum. Bago ito, hinamon ni Roque si Senator Amy Marcos na sabihin kung gumagamit nga ba ng illegal na droga ang kapatid nito na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Amy, ngayong inindurso ka na ng Inday Sara, sabihin mo na ang totoo. Hindi ako naniniwala na magkapatid kayo na hindi mo alam kung ang kapatid mo ay bangag. Pati nga dun sa isang artikulo sa Rolling Stone magazine, sinasabi nila na yung nag-aaral daw si Marcos Jr. sa Oxford, sa taga-bilyon ng kilo-kilo ng cocaine para dun sa mga kasama niya. Nasa Rolling Stone magazine po yan. Hindi po ako nag-imbento niyan. Hindi sa akin ang galing yan. Dahil dito tahasang tinawag ni Castro na fake news peddler si Roque. Ayon kay Castro, wala umanong maipakitang ebidensya si Roque sa kanyang mga pahayag at patuloy lamang sa pagpapakalat ng mga walang basehang impormasyon. Isa sa binanggit ni Castro ay ang pagpapakalat ni Roque ng edited na pulveron video ng Pangulo. Hamon ni Castro, kung totoong may hawak na ebidensya si Roque, hindi na niya kailangang humingi pa ng tulong para mapatunayan ang kanyang mapanirang pahayag. Si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video at ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan, ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon, hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. Samantala, isinisi naman ng Malacanang sa fake news ang pagsadsad ng trust at approval rating ni Pangulong Marcos. Ayon kay Castro, hindi sumasalamin sa kabuuang pananaw ng mamamayang Pilipino ang resulta ng pinakahuling Pulse Asia Survey. Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.